Episode 315 na po tayo ng abot kami na pangarap mga kapuso, araw ng Lunes, September 11, 2023. Okay lang naman kay Lynette na tumuloy itong si RJ kasi nga hating gabi na. Wala na rin siyang nagawa dahil nga sa kagustuhan ng anak nilang si Annalyn dahil masaya ito. Ngayon sabi naman ni Lynette, matutulog na raw siya. Samantalang itong si Moira biglang nagising, binangungot. Napaka-OA na eksenang to, no? Pinaliwanag niya sa kanyang anak na si Zoe na kinain daw ng anaconda itong si RJ. Natawa ako dito eh. Sabi naman ni Zoe, "Ma'am, ano ba naman yan? Buti pa magpahinga na kayo. Paano ako makakapagpahinga? Kinakalantari ng Lynette ng dad mo. Magkasama sila doon sa bahay niya. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko alam kung ano ang kalagayan ng dad mo." Sabi naman ni Zoe, tatawagan ko si dad. "Tika lang, ma, huwag mo na, agawan ako na." O nag-text siya, sabi niya, nandoon na raw sa bahay. Nakauwi na raw siya. "Sige na, ma, matulog ka na, magpahinga ka na. Kailangan mo ng pahinga." Hindi talaga ako mapapakali kapag di ko alam ang balita tungkol sa dad mo. No? So talagang napapraning, nababalo na naman itong si Moira. Lagi na lang. Samantalang pagbalik ni Annalyn, kasi ikukuha niya ng kumot, no? Nagulat siya na tulog na pala yung tatay niya, nakatulog na. Dahil sobrang pagod dahil nga sa mga nangyari. Tapos hating gabi na rin naman. Ngayon nagulat si Lynette, sabi niya, "Annalyn, gisingin mo yung tatay mo." "Hindi, nanay. Tulog na po si tatay. Ano po natin siya dito." So, sa madaling salita, dyan na rin nagpanggabi, no? Itong si RJ, dyan na rin natulog. Kahit na natulog ito sa sofa nila. Wala na rin nagawa itong si Lynette. Dahil nga ito yung gusto talaga ni Annalyn. So, nilagyan na ni Annalyn ng kumot yung kanyang tatay. At talaga natutuwa siya dahil nga nagkasama yung dalawa niyang mga magulang sa isang gabi. Magkakasama sila at sinabi niya sa nanay niya na, "Tara nanay, matulog na tayo." So, kinabukasan, galit na galit itong si Moira kay Zoe. "Kasalanan mo to, Zoe eh. Hindi mo sa akin sinabi yung totoo." Yun pala, magkasama pala talaga si Lynette sa si RJ kagabi. Naparod nila yung viral video yung tungkol nga sa pag-rescue kay Annalyn. Wala na rin nagawa itong si Zoe kundi sabihin ng totoo. So sinabi niya yun, nagsinungaling siya para hindi na nga naman mag-stereotype pa ang mami niya. Sabi ni Moira, "Susugurin ko si Lynette." "Mami, basta, eto ang sabihin ko sa Zoe ang ulo na ni Lynette ang susunod mong operahan dahil yun ang bubutasin ko." So ito naman si RJ nagising na. Ginising siya ng anak niya, si Annalyn, para mag-breakfast. Nagulat si RJ, napahiya siya dahil nakatulog na pala siya, no, sa ibang bahay. At humingi na rin naman siya ng tawad dahil nga tingin niya na istorbo niya itong si Lynette. At na-good morning na rin siya kina Lynette sa kay Chang Susan. Sabi naman ni Chang Susan, "Good morning." So napag-good morning na rin itong si Lynette. Sabi niya, "Tara na, kumain na tayo ng almusal." So wala na rin nagawa si RJ kundi sumabay sa hapagkainan. Ayan, nagdarasal si Annalyn at nagpapasalamat sa Panginoon dahil for the first time nagkasama-sama daw mga magulang niya. Iba yung ngiti ni Annalyn, no? Sobrang saya niya, no, bilang anak dahil nga ngayon niya lamang ito naranasan na nagkasama yung mga magulang niya na wala man lang hatred sa isa't isa, magkasundo na, okay na, diba? So sabi naman ni Lynette, "Pagpasensyahan mo na RJ, danggit yung ulam namin." So marami naman yan, unlimited, kumuha ka na lang. Sabi naman ni RJ, no, sa tingin pa lang mukhang masarap na dahil yung amoy napakabango, amuyin ko na lang. Sabi ni Lynette, no, "Hindi RJ, no ka ba? Madami yan, kaya kumain ka, magpakabusog ka." Nagbiro lang naman to si RJ, no. O sabi naman ni Chang Susan, ito RJ, maraming danggit dyan, marami kami yan. So ito na nga, nagpaalam na nga to si RJ, no, na aalis na siya. At nagpakasakali siya kina Lynette saka kay Annalyn na baka papasok na sila, kaya naman niya maghintay, ihatid na raw sila sa East Ridge. Sabi naman ni Lynette saka ni Annalyn, "Tay, mamaya pa po kasi ang pasok ko eh." Sabi naman ni Lynette, "May service naman ako RJ, salamat." So nagpaalam na nga si RJ at umalis na. Sabi naman ni Annalyn, "Ihatid ko lang po si tatay, lola, nanay." So sinipat-sipat ni Chang Susan at pagtalikod niya, iba ang titig niya kay Lynette. Kaya sabi ni Lynette, "Chang, ano ba yung tingin yung yan?" Sabi naman ni Chang Susan, natatawa siya. Kasi naman, nakikita ko
kung sakaling nakatira rito si RJ, no, okay sana. Boto rin naman ako kay Doc Moreno. Pero ang nakikita ko kasi si Annalyn, sobrang saya niya. Ngayon lang ulit siya naging masaya ng ganito. Dahil nakita niya na magkasama muli ang mga magulang niya. Sabi naman ni Lynette, Chang, wala na ko kasi tayong magagawa. Kung ito talaga pinagkaloob ng Diyos, di ba? Hayaan na lamang natin siya, ipagdasal na lang po natin. Kasi sabi ni Chang Susan, di ba? Akalain mo yun, no? Ipinagtagpo kayo ni Doc Chinito pero hindi kayo itinadhana. O, di ba humugot si Chang Susan? So, wala na rin naman siyang nagawa di ba? Samantala, nasa East Ridge na nga po si Annalyn kasama yung 3 boys na manliligaw niya. Sabi nga ni Harry, nabalitaan ko yung kagabi nangyari si Doc Annalyn. Pupuntahan sana kita sa bahay mo kaso inaalala ko, baka nagpapahinga ka na, sabi naman ni Regan. Buti naman hindi ka pumunta kasi pampagulo ka lang Sabi ni Annalyn, ayan na naman kayo. Kaawin na naman kayo Ngunit iniba ni Doc Lindo ng usapan. Sabi niya, ano yung mga dala-dala mo, Annalyn? Pagkain ito para kay Aling Melba. Sabi ko na nga akalain mo yung concern ka pa rin sa kanya? Umiiral ba yung Stockholm Syndrome mo? Sabi naman ni Regan. Ano yung Stockholm Syndrome? Sabi ni Harry. Ano yun? Isa siyang phenomenal na nararamdaman ng isang tao na nagkakaroon pa rin siya ng simpatya kahit na nagawa na siya ng masama ng kapwa niya. So, mangyayari, pupunta ng presinto itong si Annalyn para bisitahin nga si Aling Melba. So, nagpresinto yung dalawa. Sabi niya, pupunta kami, sama kami. Kaso, isa lamang ang pwede kong isama. Buti pa mag-jack-in point na lang kayo. So, nagja-jack-in po yung dalawa, no? So, umentra na itong si Doc Lindon. Si Doc Lindon na naman ang naka-score kay Dr. Santos. Tara na, Annalyn. So, samantala, binalita nung pulis na tinanong nga kay Annalyn kung mag-asampa pa raw ba ng kaso. Sabi naman ni Annalyn, hindi na. So, tinatawagan yung facility kasi dadalhin na rin si Melba sa mental hospital. At tinatawagan na rin daw ang mga kamag-anak nito. Sabi naman ni Annalyn, ma'am, kung sakali pong pumunta dito yung mga kamag-anak niya, tawagan niyo po ako para naman pumasamahan ko si Aling Melba sa mental hospital kasama yung mga kamag-anak niya. Ngayon, naghihintay si Annalyn sa waiting area para ikatagpo nga itong si Melba. Samantala, biglang dumating si Zoe. Dahil nga napunta raw siya ng East Ridge at nalaman niya na itong si Annalyn pumunta ng presinto, kaya tumuloy siya ng presinto. Gusto niyang kamustahin ang kalagayan ni Annalyn. Sabi naman ni Annalyn, okay naman ako. Sorry nga pala Zoe sa nangyari kagabi sa mga sinabi sa inyo na lola sa kaninanay. Sabi naman ni Zoe, okay lang yun. Sabi naman ni Annalyn, okay naman tayo, diba? So naalala ni Zoe yung mga sinabi ng nanay niya na brainwash na naman siya. Nakaso, kahit daw kapatid mo yun, siya pa rin daw yung kaaway, siya pa rin daw yung sumira ng pamilya nila. Sabi naman ni Zoe, I guess na magkasundo tayo. Sabi naman ni Annalyn, bakit mo naman nasabi yun? Kasi sabi ni Zoe, kasi napanood ko yung video na magkasama yung nanay mo saka yung si daddy. Sa tingin ko kasi parang yung nanay mo yung lumalapit sa dad ko sabi niya, minasama ni Zoe yun. So ito namang si RJ pumunta ng hospital sa East Ridge. Meron siyang dalang pasalubong para kay Annalyn. So ensaymada ito. Nagulat si Lynette kasi wala naman si Annalyn sa hospital. Ngayon nakita sila ni Moira. Sumigaw siya, Lynette. Nakita niya inabot ni Lynette yung ensaymada kay RJ. So ito na. Kino-question ni Annalyn, bakit napasama yung tatay nila, di ba? Sabi naman ni Annalyn, pwede ba sabihin mo dyan sa mami mo na hindi kasalanan ng nanay ko na lumalapit siya kay tatay, sabi naman ni Zoe, So, ang ibig mo bang sabihin sa tatay yung lumalapit sa nanay mo? Wala akong ibig sabihin, Zoe. Hindi ganun yung pinapamukha mo So, ito na for today's episode, magkaaway na naman ang magkapatid. Samantala, sumugod na itong si Moira na napaka-warpake. Sabi niya, napakalandi mo talaga. Napakahaba ng buhok mo, Halika nga dito, sasabunutan kita. So, nasabunutan na naman itong si Lynette. Si Lynette talaga hindi marunong lumaban So, inawat siya ni RJ. Sabi naman ni Moira, So, siya pa talaga kinakampihan mo, ha? Dito nyo pa talaga ginagawa ang kalaswaan ninyo. Hindi kayo mga disente. Dito nyo pa talaga ginawa sa ospital. So, gat na gat si RJ. Sabi niya, umalis ka na, Moira. Wala kaming ginagawang masama. Pinuntahan ko lang dito si Annalyn para magdala ng pasalubong. So talagang ayaw magpaawat ni Moira, nagwawala, ang dami ng mga tao. So dumating si Carlos, sabi niya, Moira, tumigil ka na.
umalis ka na. Wala kang mapapala dito. Puro gulo na lamang dinadala mo. Sabi naman ni Moira, no, at talagang sila pa ang kinakampihan mo? Wala kang karapatan na paalisin ako. Bakit kilala mo ba ako? Sabi niya, no? So samantalang tong si Zoe, naiinis na kay Annalyn. Sabi ni Annalyn, no, talaga lang mas masama pa nga yung ginawa ng nanay mo eh. Wala siyang utang na loob matapos ko siyang operahan. So sabi naman ni Zoe, no, so sinusumbat mo sa akin yung mga nangyari. Kung ganyan lang pala, na isusumbat mo lang pala sa akin, edi sana, hindi na sana nangyari yun, no? Na-operahan mo yung nanay ko. O ito yung pero, pambayad yan sa pasalamat ko sa'yo. So talagang nagkainisan na sila. Nagkairingan na. So tumayo na si Zoe, alis na siya. Sabi ni Annalyn na, Zoe, hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng bayad mo. Sabi niya, no, pinaliwanag niya, ganito ganyan. Na hindi naman niya pinapamukha kay Zoe na nagmamalaki siya or sinusumbat niya, di ba? So si Zoe, sabi niya, pues kung ganito lang din naman tayo, mabuti pa, wag na lang tayo magpansinan. Sabi naman ni Annalyn, no, sige, masaya ka na ba? Masayang masaya. Di napakasaya mo naman. So biglang dumating si Lyndon, no, wait, karating ko lang kakaalis ko lang, tapos pagbalik ko, magkaaway na naman kayo. Sabi niya, no? So sabi ni Zoe, no, alam mo, Doc Lyndon, nakita mo naman, di ba? Binabayaran ko si Annalyn pero hindi niya tinatanggap. So ibig sabihin, wala na kaming utang na loob sa inyo. So bigla na siyang umalis, no? So ang ginawa ni Doc Lyndon, sinundan niya si Zoe. So si Zoe naman, nakakainis talaga, no? Talagang nagkasamaan na naman sila ng loob. Samantalang tong si Annalyn, hinayaan na lang niya. Kasi magkaaway na naman sila eh. Diba? So ito yung hindi talaga maintindihan ni Doc Lyndon. Magkasundo sila, panandalian lang. Umalis siya, tapos pagbalik niya, magkaaway na naman sila. Tapos balik tayo sa East Ridge. Kino-question ni Moira si Carlos. Bakit nga naman sila yung kinakampihan samantalang siya yung diba? Dihado. Pero tutulungan niyo ba ako? Sabi naman ni Lynette. Hindi ka naman pinagtutulungan, Moira. Umalis ka na dahil maraming taong nakakapanood sa'yo. Ikaw mas nakakaya dito. Alam namin, ikaw ang CEO ng Apex. Sabi ni Moira, alis na ako. Pero hindi pa ako tapos sa'yo, Lynette. Itawan niyo ako. Sinundan siya ng mga guards. So talagang sa ginagawa kasi ito ni RJ, may gulo eh. Gulo talaga. Na napaka-war freak ng asawa niya. Samantala sinundan ni Doc Lyndon itong si Zoe. Sabi niya, ba't gano'n? Hindi ko maintindihan. Kailan lang magkasundo kayo? Tapos ngayon magkaaway na naman kayo, sabi ni Zoe, no? Talagang hindi kami magkakasundo. Dahil alam mo naman, di ba? Kapag nagkasundo kami ni Annalyn, magkakaaway lang din kami dahil kay Mami. Ayoko magkaaway kami ni Mami. Siya mas kakampihan ko. Talaga bang iniisip mo pa yan, Zoe? So, hinayaan mong kontrolin ng Mami mo yung emosyon mo. Matanda ka na, malaki ka na. So, ganun talaga eh. Gagawin ko to para maayos ang pamilya namin. Hindi mo kasi nakikita yung litrato ng pamilya namin ngayon. Sabi niya, no? Sabi ni Zoe, please lang, Doc Lyndon, huwag mo sanang i-reveal ang mga sikreto ko. Sabi naman ni Doc Lyndon, no? Hindi ko naman ibubunyag ang mga sikreto mo. Pero hindi ko lang talaga maintindihan, ba't hindi kayo magkasundo? Pwede ba magkaibigan na lamang kayo? Kahit kaibigan na lang. Sabi naman ni Zoe, no? Yan ang hindi na mangyayari. So talagang kumampi na naman sa kasamaan tong si Zoe, di ba? So nagpabulag na naman siya, nagpadala na naman siya sa mga sinasabi ng nanay niya. So bukas 316 araw ng Martes, September 12, pakatutukan natin ang abot kami na pangarap dahil hindi pa rin talaga titigil itong si Moira sa pagiging baliw niya at gaganti pa rin siya kina Lynette. Samantalang itong si Melba, talagang magaan ang loob niya kay Annalyn at umaasa siya na magiging maayos ang operasyon. Akala pa nga niya si Annalyn mag-opera sa kanya pero iba pala, si Dr. Enriquez daw. So, nung niyakap ito ni Annalyn kasi nga gusto talaga ni Annalyn na maging maayos ang operasyon, and then ito naman si Zoe, kinwestiyon yung ama niya na si Doc Carlos na kung pwede daw pigilan si Lynette dahil nilalandi daw ang kanyang daddy. Diba? Masabuti pahiwalayan na lang daw niya yung girlfriend niya. Sabi naman ni Carlos, Zoe, anak lang kita. Hindi ko magdedesisyon sa buhay ko.
So alamin natin kung ano ang kahinatnan ng linyang yun na sinabi yun ni Doc Carlos sa kanyang anak na si Zoe. So wag natin itong palalagpasin bukas mga kapuso. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like this video at i-share mo na rin ito sa iyong social media platforms. Hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso, and God bless us all.